Sa pamamagitan ng pagkalat ng mga pako sa kalsada, isang pamilya ng mga tagapagtapal ng gulong ay nakakakuha ng mga customers. Ang pamilya ay kinabibilangan ng mag-asawang sina Bene at Rosa, kasama ang kanilang dalawang anak na babae na sina Iris at Ana. Si Joaquin, isang mayamang byudo, ang naging pangunahing malas na customer sa araw na yon. Habang hinihintay niyang maayos ni Bene ang gulong ng kanyang sasakyan, nahulog ang loob niya kay Iris, isang dalagita. Dahil sa inosenteng pagkatao ni Iris, natuklasan ni Joaquin na wala pang sino mang lalaki ang humawak sa kanya. Ang pamilya ni Iris ay namumuhay ng simple. Bukod sa pag-aayos ng gulong, nagtitinda rin sila ng kuhol sa palengke. At si Iris ang nagbebenta ng mga kuhol matapos itong linisin ng kanyang ina. Sa kabila ng kanilang pagsusumikap, hindi pa rin sapat ang kanilang kita, kaya't madalas silang mapilitang mangutang. Para kay Iris, ang kanyang pepperoni ay ang pinakaimportanteng bagay sa kanya dahil hindi pa ito natitikman ng kahit sinong lalaki. Isang gabi, habang kumakain ang pamilya ni Iris, biglang dumating si Joaquin sa kanilang bahay at diretsyong inihayag ang kanyang pakay. At nais niyang pakasalan si Iris, hindi naman nagatubiling tumanggi si Bene na naniniwalang masyadong bata pa si Iris para sa kasal. Ngunit hindi nagpaawat si Joaquin. Ipinakita niya ang kanyang alas, ang kanyang pera. Ipinangako niyang magbibigay ng 20 milyong piso kina Bene at Rosa kung mapapatunayan nilang wala pang karanasan si Iris sa lalaki. Matapos ihayag ang kanyang alok, umalis si Joaquin upang bigyan ng panahon ang mag-asawa na pag-isipan ito. Sa kanyang pag-alis, nauwi sa pagtatalo sina Bene at Rosa tungkol sa alok ni Joaquin. Biglang nagsalita si Iris at matatag na ipinahayag ang kanyang desisyon. Nais niyang pakasalan si Joaquin upang makatakas sa kahirapan. Kinabukasan, kasama ng kanyang mga magulang, nagtungo siya sa malaking bahay ni Joaquin upang tanggapin ang alok ng byudo. Subalit bago pa man nila mapirmahan ang kontrata, biglang nagtanong si Iris at hiniling na doblehin ni Joaquin ang kanyang alok. Sa kabila ng kahilingan, agad nang ngumiti si Joaquin at pumayag. Nalaman din nila na 10 taon na palang byudo si Joaquin matapos pumanaw ang kanyang dating asawa. Si Iris ay may isang matagal ng manliligaw na si Jimbo, ngunit itinuturing lamang niya ito bilang kaibigan. Isang araw, dinala ni Jimbo si Iris sa isang sementeryo at bigla niya itong hinalikan na nagustuhan naman ni Iris. Gayunpaman, nang subukan ni Jimbo na isampa siya sa ibabaw ng isang nicho upang pasukin ang birhin niyang kakahuyan, tumanggi si Iris at ipinaalam na malapit na siyang ikasal. Nasaktan si Jimbo sa sinabi ni Iris at habang paalis na ang dalaga, bigla siyang pinigilan ng binata at iginiit na siya ang nararapat na unang makatikim ng pepperoni ni Iris. Sa pagtutol at pagpiglas ni Iris, tinamaan siya ng hampas ni Jimbo, dahilan upang siya ay manghina. Sa kabila ng kanyang paglaban, matagumpay na napunit ni Jimbo ang barangay clearance ng dalaga. Naiwan si Iris na umiiyak sa sakit habang si Jimbo ay umalis. Sa araw ng kanyang kasal, pinili ni Iris na manatiling tahimik tungkol sa sinapit niya. Bagamat bakas ang kasiyahan sa kanyang pamilya, siya naman ay nilukuban ng matinding pagkabalisa. Si Iris ay labis na kinakabahan sa pagharap sa kanyang bagong asawa. Sa kabila ng marangyang selebrasyon at masasayang mukha sa paligid, hindi niya mapigilan ang kaba at takot na bumalot sa kanyang puso. Alam niya na hindi na maibabalik ang bagay na matagal niyang pinakaiingatan dahil ang kanyang pepperoni ay natikman na ng iba at baka bawiin ni Joaquin ang perang binigay niya. Matapos ang seremonya, nagtungo sina Joaquin at Iris sa kanilang honeymoon. Habang lumalalim ang gabi, binuhat ni Joaquin si Iris patungo sa kanilang silid upang ipagpatuloy ang kanilang mainit na tagpo. Ngunit sa kalagitnaan nito, nadiskubre ni Joaquin na may iba nang nakatikim sa pepperoni ni Iris. Sa matinding pagkabigla at nararamdamang sakit, lumayo siya at hindi alam kung paano haharapin ang nararamdamang pighati dahil sa panloloko. Sa labas, makikitang malalim na nag-iisip si Joaquin habang nagsisindi ng sigarilyo. Samantala, si Iris ay patuloy na umiiyak hanggang sa makatulog sa sahig. Pagkakita ni Joaquin sa kanyang asawa, dahan-dahan niya itong binuhat at inilipat sa sofa bago tuluyang umalis. Kinabukasan habang nag-aalmusal, sinabi ni Iris na nais na niyang umuwi sa kanila. Ngunit agad siyang pinigilan ni Joaquin, ipinaalala na hindi iyon posible dahil nagbayad siya ng milyon at bahagi ito ng kanilang kasunduan. Pagbalik sa bahay ni na Iris, dumating ang mag-asawang instant milyonaryo mula sa pamimili ng mga bagong gamit. Kasabay nito, dumating din ang kaibigan ni Iris na si Shena at nagtanong kay Ana
Shena, kapatid ni Iris, kung bakit tumigil na ito sa pagtitinda. Laking gulat ni Shena nang matuklasang ikinasal na pala ang kanyang kaibigan. Samantala, habang mahimbing na natutulog si Iris sa sofa, lumapit si Joaquin at nagpakita ng malamig na kilos at walang bahid ng pagmamahal. Pagkatapos, iniwan niya si Iris na parang walang nangyari, dahilan upang mapaiyak si Iris. Paglaon habang umiinom ng tubig sa kusina, napansin ni Iris na bukas ang pintuan. Sinubukan niyang samantalahin ang pagkakataong ito upang tumakas, ngunit nahuli siya ni Joaquin bago pa siya makalabas. Dahil dito, ikinulong ni Joaquin si Iris sa silid. Samantala sa palengke, nagtanong si Jimbo kay Shena kung bakit hindi na nagtitinda si Iris. Ipinaliwanag ni Shena na ikinasal na si Iris sa isang mayamang lalaki. Dahil dito, palihim na sinundan ni Jimbo ang pamilya ni Iris upang matukoy kung saan siya naroroon. Samantala, agad kumuha si Joaquin ng pampatulog para kay Iris. Habang tulog ang babae, dumating naman ang pamilya ni Iris at nagsimulang kumatok at tumawag sa kanila dahil sarado ang pinto. Pagkalipas ng ilang sandali, binuksan ni Joaquin ang pinto. Ipinaliwanag ni Rosa na naroon sila upang dalawin ang kanilang anak. Pagpunta nila sa kwarto, nakita nilang mahimbing na natutulog si Iris. Ayaw nila itong gambalain, kaya nagpasya silang bumalik na lamang sa ibang araw. Kinagabihan, narinig ni Jimbo ang pag-iyak ni Iris, kaya't sinundan niya ang tinig upang hanapin ito. Nang makita niya si Iris, nakiusap ang dalaga na tulungan siya dahil ikinulong siya ni Joaquin. Palihim na pumasok si Jimbo sa bahay at ginawa ang lahat upang matulungan si Iris na makatakas. Ngunit imbes na agad na lumabas at tumakas, tinikman na muna ni Jimbo ang pepperoni ni Iris at nagsagupaan ang dalawa sa loob na talaga namang sarap. At matapos ang kanilang mukbang, napagdesisyonan nilang tumakas. Ngunit bago sila makalayo, nahuli sila ni Joaquin na agad nagpaputok ng baril kay Jimbo na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Samantala, si Iris na nagawang makatakas ay nakakita ng isang tricycle at humingi ng tulong. Pagdating sa bahay, agad nagsumbong si Iris sa kanyang mga magulang habang si Joaquin ay patuloy na naghahanap sa kanya. Bigla itong dumating at sinakta ng mag-asawa, saka dinala si Iris pabalik sa kanyang bahay. Ngunit bago sila makalayo, binaril ni Benny si Joaquin na naging sanhi ng pagbangga ng sasakyan. Mabilis na binuhat ni Rosa ang kanyang anak at nakita si Joaquin na wala ng buhay. Ilang araw matapos ang insidente, dumating ang isang abogado kay Iris upang ipaalam na lahat ng kayamanan at ari-arian ni Joaquin ay naipasa sa kanya. Dahil sa bisa ng kanilang kasal, nagtapos ang eksena sa pag-alis ng abogado. Kasabay nito, isa na namang sasakyan ang naflatan ng gulong sa harap ng bahay nila. Isang pamilyar na taktika na madalas gamitin ni Bene upang makakuha ng mga customer para sa kanyang vulcanizing shop. At dito na nagwawakas ang ating kwento. Sana ay nag-enjoy kayo sa panonood. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta at pagsubaybay. Huwag kalimutang mag-like at i-share ang video sa mga kakilala nyo. Hanggang sa susunod na lang na kwento, kita-kits!